Ayan, sige, let us pray. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Lord, na mapagpapatuloy na naman namin ang aming pag-aaral ng principles of discipleship para mas mapalalim namin ang pagkaunawa namin, Lord, sa iyong kagustuhan, sa pinagagawa mo sa amin, Lord, when you gave your last command, O God, bago ka bumalik sa langit. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Gamitin mo ang aming lesson sa gabing ito na magpapalalim pa sa pagkaunawa namin sa aming ministry na pinapagawa po ninyo. I-bless mo ang bawat isa sa amin at kahit sa mga manonood sa recorded version, ikaw ang mangusap sa kanila sa pamamagitan ng mga pinag-aaralan namin. Bless mo ang bawat isa at hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, andito na tayo sa session 12 ng ating master's plan, yung the biblical concept of discipleship. So, ang title ng ating session ngayon, The Transformed Life, ng mga evidence and results of discipleship. So, sa nakaraang session natin, pinag-aralan natin yung Navigating the Journey, yun yung title ng pinag-aralan natin nung last time. Ay nakita natin doon na sa pagdi-disciple, may mga hindi tayo maiiwasang mga obstacles. May mga challenges when we do the ministry of discipling. So, pareho yan sa magdi-disciple at saka sa disciple mismo. So, pinag-aralan natin, diniscuss natin last time yung parable of the sower bilang isang diagnostic tool na tutukoy or pantukoy natin kung ano yung kinakaharap natin. Kung nakatapat ba yun sa hard path or spiritual apathy, yung parang walang pakialam sa mga spiritual things. Maybe yung situation ng kapatid na yan nasa hard path or pwede rin nasa rocky soil siya. Tinanggap naman niya yung magandang balita, kaso mababaw lang yung pananampalataya niya na kunting pagsubok lang umaatras na. Or yung pangatlong image rin na nakita natin, pwedeng nasa thorny soil naman, okay naman yung roots niya, malalim naman yung roots niya, kaso hindi siya lumalago. Hindi siya parang nai-stamp yung paglago niyang spiritual dahil sa mga worldly cares, yung mga may mga yung sa parable may mga tinik na sumasagabal or humahadlang sa paglago. So, and yung pang-apat na imagery na nakuha natin sa parable na ito is yung the good soil. Dito natin nakikita na in spite ng pagkakaroon ng weeds sa paligid, yung mga tumutubong ligaw na damo, patuloy pa rin itong namumunga. Patuloy pa rin na namumunga. So, napag-aralan natin, na-explore natin nung nakaraan yung mga deeper challenges, yung may mga pagdududa, doubts, yung mga pabalik-balik na kasalanan, pagka-burnout, false teaching, na-attract sila sa mga ganon. And pwede ring mga relational conflict sa among disciples. So ayan, natutunan natin na ang mga obstacles na kinakaharap natin ay hindi tanda ng kabiguan, kundi guaranteed na features ito ng journey natin. Talagang kabahagi ang mga ito. So, sa lesson natin noong nakaraang Martes, sinasagot natin yung tanong na anong mga challenges ang makakaharap ng mga disciple at paano natin mananabigate ang mga ito. So, yun yung tinatalakay natin nung nakaraan. Pero ngayon, mag-shift tayo ng focus ngayon mula sa struggles sa ating journey sa discipleship tungo sa yung kahahantungan. Ano yung outcome nito? Ano ba yung kahihinatnan ng pagdi-disciple? So minsan pag nakita mo yung mga struggles, nakakapanghina ng loob. Pero kung nagtuon ka naman doon sa outcome, kung madi-disciple natin, kung anong kahihinatnan, ayun naman yung nakaka-encourage na magtutulak sa atin para magpursige in the ministry of discipling. So, ayan.
ang tanong na parang sasagutin natin ngayon ano ba yung hitsura? Ano yung itsura ng isang na-transform na disciple? Okay? So, ayan. Sa pinag-aralan natin lahat na sa nakaraan, itong nasa PowerPoint natin, 11 sessions ito. So, i-describe natin yung process ng pagdi-disciple. So, na-discuss natin yung the call, yung foundation, yung pag-abide, yung the spirit, transforming engine, the spirit, yung the cross, yung crucible of suffering, the community, yung church or yung community of believers, yung obedience. Na-discuss rin natin yung reproduction na pagpaparami, pag-abot ng iba. Yung skills, paano yung skills natin, yung discipler's toolkit na sabi natin, yung skills sa pagdi-disciple. And yung navigating obstacles, yung topic natin nung nakaraan. So parang napakahaba na ito, napakahabang biyahe natin and parang it's a mahirap na landas ito. At totoo yun, totoo yun. Pero kailangan natin na makita yung destinasyon. Kailangan natin na malaman kung ano yung kinakamit natin. Kailangan nating i-celebrate kung may mga evidences na nakikita tayo sa proseso. So habang nagdi-disciple tayo, i-celebrate natin pag may nakita tayong mga palatandaan na may bunga yung ginagawa natin. So ayan, ang goal ng discipleship, yun yung isang tatalakayin natin ngayon. Ang goal ng discipleship ay hindi lang mag-create para magkaroon ng mga taong may kaalaman sa Biblia. So, of course, bahagi yon na malaman nila kung ano yung kino-communicate ng Bible. Pero hindi lang yon yung goal ng discipleship. Ang goal ng discipleship hindi para mag-produce ng mga busy na volunteers sa church. So, hindi lang, or mga skilled na director or tagapagpatupad ng ating mga programa sa simbahan. Ang goal natin talaga in discipleship is transformation, yung pagbabago. Now, supernatural na work of God ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, ayan, ito yung pagbabago na nangyayari sa bawat disciple. So, ayan, so hindi lang dito sa PowerPoint natin, hindi lang para nagdi-disciple tayo, hindi lang para magkaroon ng mga taong may kaalaman sa Biblia, mga abalang volunteer sa church, or mga marurunong na magpatakbo ng programa ng church. Ang goal ng discipleship kabahagi ito, yung transformation into Christ-likeness. Ang goal natin itong mga dinidisciple natin maging mga hawig ng characteristics ni Jesus Christ. So ayan, isa-celebrate natin ngayong araw yung evidence ng crucible. Yung pinag-aralan natin yung crucible, gumagana ba? Kasi hinuhulma tayo ng Panginoon. Nung natatandaan ninyo yung crucible, tinutunaw tayo ng Panginoon na parang bakal na naliliquefy, and then ibinubuhos tayo sa hulma ni Kristo. Yun yung pinag-aralan natin noon. Now, lumalabas ba sa isang disciple yung hulma ni Kristo? So, yan. Titingnan natin yung mga resulta na nagpapatunay na yung butil ng magandang balita nag-uugat. Yung puno, yung butil na tumubo at lumaki, hindi lang lumalago at dumadami ang dahon, kundi na nagkakaroon ng bunga. So, ayan. Tinatalakay natin dito yung transformed life. Yung maganda, yung compelling siya. Yung sa Christ-likeness ng isang disciple, yung pag-uugali ng isang disciple, lumalapit siya doon sa wangis ni Kristo. So, yun yung authentic na evidence ng totoong discipleship. Okay? So, ayan.
ano yung, tingnan nga natin yung core concept ng discipleship. Ano ba itong core concept ng discipleship? Kasi ang pinaka-goal natin sa discipleship ay yung pagiging wangis ni Kristo. So, sa entire discipleship na gawain, naka-orient lang ito sa layunin. So, sa Romans 8:29, sabi doon, for those God foreknew, He also predestined to be conformed of the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So kung titingnan mo doon sa Romans 8:29, yung destination, yung hantungan, yung balak talaga ng Panginoon is i-conform tayo. So yung crucible, hihulma tayo sa image ng ating Panginoong Yesus. Those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Now, sa Ephesians 4:15, naman, sabi dito, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. So, ito yung kino-communicate ni Paul, na tayo nagsasalita ng katotohanan ng may pagmamahal. Lumalago tayo sa bawat aspeto ng ating buhay na nagiging mature tayo sa ayon sa ating Panginoong si Kristo. So, ang goal is to grow to become Christ. So, ayan. Yung key insight dito, yung destination ng ating journey, hindi lang destination. Yung destination ng ating journey ay isang person, isang tao. So yung biyahe natin, ang pinapatunguhan natin, hindi siya lugar, kundi isang persona. So ayan, we are being remade. Parang na-recreate tayo to look. Parang pag nakita tayo, ang napapansin nila si Kristo. To think, be transformed in your mind, sabi sa Romans. To love, we love because He first loved us, sabi ni John. And to act like Jesus. So hindi ito, ang discipleship ay hindi self-help. Hindi siya transformation, hindi yung gagawin mo para maayos mo yung karakter mo. So actually, this is the work of God na sa pangunahing punto recreate niya ang ating character. It is Him who is transforming us. So dito sa PowerPoint natin, imagine ninyo, may isang sculptor dito sa Ifugao, isang likas na skill ng mga Ifugao ang nag-uukit. So imagine mo itong family nila Kabigat, nung bata ako, nag-uukit sila. Makikita mo lang isang puno lang ng akasya yan. Tapos sa puno ng akasya na yan, mamaya inuukit lang na nilililok-lilok lang yan, mamaya Indian na nakasalot yung kinalabasan or isang eagle. So actually it is God who is the master sculptor. Alam niya yung ginagawa niya, kaya sa bawat nangyayari sa ating buhay, hinuhubog niya tayo para sa iniisip niya na yung bawat karakter natin mahahawig sa karakter ni Kristo. So, kung hindi ka sculptor, hindi mo alam yung iniisip ng sculptor, bato lang yan or puno lang yan. Pero sa sculptor mismo, ang nakikita niya yung napakagandang iuukit niya. Pwedeng sa marble na yan, marble or puno. Iuukit niya ang isang kabayo, isang warrior, isang angel, isang eagle. So ayan, bawat pagtama ng chisel, bawat pag-spray doon sa mga alikabok, bawat pagkaskas nila yung sandpaper, nire-reveal niyan, lumalapit yon sa naiisip
ng sculptor. So yun yung naiisip ng sculptor dito sa kwan natin. Ang master sculptor is God. Tayo yung materials, yung marble or wood. And then yung nasa isip ng master sculptor, yung naiisip niyang iukit sa atin or gawin sa atin is Christ-likeness. Yung chisel na ginagamit niya, pait kung natay Ilocano, yun yung salita ng Panginoon, the Holy Spirit, yung mga trials na hinahayaan ng Diyos na pagdaanan natin, at kahit yung church community natin, yan yung chisel na umuukit at humuhubog sa atin. So ayan, every strike has a purpose. Kaya kung naiintindihan mo yung isip ng Panginoon, hindi ka magpe-question kung ano mang pinagdadaanan mo sa buhay. Pag may pinagdaanan ka sa buhay na hindi mo nauunawaan, nagpe-pray ka, Lord, help me to understand what is in your mind para mas madali akong makamove on dito. So, ayan. Every strike has a purpose, and that purpose is to reveal Jesus within you. So, ayan. Pwede natin itanong, kung titingnan mo ang iyong buhay, makikita mo na ba ang wangis ni Kristo na lumalabas? So, ayan. Kumpara sa 10 years ago, I think mas lumalapit tayo sa wangis ni Kristo. Yung pag-uugali natin, mas umaayos yan. Kasi trinatrabaho tayo ng Panginoon. So, ayan. Kung i-review mo ang iyong buhay, sa tingin mo, saan kaya yung may pinakamalaking pagbabago na? Okay? Pag-isipan ninyo yan. So, ayan. Sadlang tayo. Now, titingnan natin yung pangunahing tanda, the primary evidence ng yung transformation na nangyayari sa atin. Ito yung tinatawag natin na the fruit of the Spirit. So sa Galatians 5:22-23, sabi dito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, ayan. Kung mapapansin mo, yung keyword ay one fruit, singular. The fruit, sabi doon. So, isang tumpok yan. So, kung saging sana, may sabulig. So, di ba yung saging, yung may sabulig na wala tayo, is maraming fruit yon, maraming piraso ng saging doon. Pero parang ganun yung fruit of the Spirit. So, marami doon. Kung mapapansin mo, minsan sa saging, mas nauunang nahihinog yung iba. So, pero sabay-sabay ang mga to. Meron yung pagmamahal, yung joy, peace, patience, mas nauunang nahihinog or nade-develop lang yung iba. So the portrait of Jesus, ito yung nagiging portrait, yun yung kinakalabasan, yung kinakatunguhan natin. Okay? So, ayan, tingnan natin yung cluster. Hindi ito checklist na para pang-condemn sa atin. Ito ay portrait, parang salamin ito, para makita natin kung ano na ang nangyayari sa atin. So, there are 9 dito. Yung una is love or agape, sabi dito. Hindi ito yung sentimental feeling. Sa pag-ibig. Kundi ito yung self-sacrifice. Yung unconditional na commitment para sa ikabubuti or ikakabuti ng iba. Mula ito sa Greek word na agape. Yung pagmamahal na pinipiling maglingkod sa iba kahit nawala doon yung pakiramdam. Kasi dito sa mundo, pag dinefine natin ang love, feelings yan . Pero in the description of the Bible, hindi yan feelings. So nade-develop sa atin yung concern sa iba, yung pagmamahal na express natin sa iba. So ang evidence nito, sa isang transformed na disciple, mapapansin mo na naglilingkod na siya ng hindi sinasabihan, or sabihin na natin, nagpapatawad ng mas mabilis na siyang nagpapatawad at genuine
So, alang-alang in the name of love. So, or ipina-prioritize niya yung mga pangangailangan ng iba kaysa sa personal comfort niya. Or another expression nito, he loves yung mga his enemies and he prays for the persecutors. So, ayan. The illustration dito, yung Good Samaritan, makikita natin yung Samaritan, mas paganda yung fruit sa kanya. He acted, he gave, he sacrificed. And that is what we call the agape love. So, ayan. Example natin sa pang-araw-araw na buhay natin, parang isang asawang lalaki ito na pagkatapos sa nakakapagod na araw, pinipiling maghugas pa rin ng plato or tulungan sa mga bata sa assignment or makinig sa asawa, hindi dahil gusto niyang gawin, kundi dahil iniisip niya na that is how he can express his love to his children or his wife. So, ayan. Yan yung una, the agape love. Dito naman tayo sa pangalawa para mabilis tayo. Medyo mahaba tong lesson natin ngayon. Joy. Hindi, Sister Joy, pangalan mo ito. Ang Greek word ng pangalan mo, joy, is kara. So, ayan, kara. Ano itong joy? Ito ay isang malalim or nanggagaling sa kalooban na nananatiling kasiyahan na hindi ito nakasalalay sa mga circumstances natin sa buhay, kundi nakasalalay sa mga realities ng magandang balita. So, kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, there's still the joy deep within. Naiintindihan mo na kahit may pinagdadaanan ka dito sa mundo, naiintindihan mo yung joy mo nanggagaling doon sa reality na this is not our world. That all things will work together for good. Alam mong may purpose ang mga nangyayari sa iyo. Alam mo na yung pinagdadaanan mo it will make you better. So, or alam mong sovereign ang Panginoon. Sovereign ang Panginoon na He is in control. So, hindi siya nakasalalay sa circumstances. Itong joy na ito ay nakasalalay doon sa hindi nagbabagong realities ng gospel. So, anong evidence ng joy sa buhay ng isang transformed disciples? So, ayan. Siguro, maaring yung hope niya, na may maintain pa rin yung hope niya at meron siyang gratitude palagi sa buhay. Kahit may pinagdadaanang hindi kaaya-aya sa buhay, he always praise God. Kagaya ni Job. He gave, he take away, blessed be His name. So may pinaggagalingan yung joy niya na mas malalim. So ayan, pwede rin hindi siya nakasalalay sa mga magagandang circumstances para maging masaya. So pwede niyang sabihin, yung may kanta tayong It is well with my soul. Kahit may pinagdadaanan siya, kaya niyang sabihin, it is well with my soul. Kasi ang joy niya ay nanggagaling sa mga truth ng gospel. Okay? Ang example natin dito ay si Apostle Paul mismo. Yung Philippians, tinatawag nilang the joy letter ito. So, masaya yung mood ng sulat na ito. Pero kung tutuusin, ang liham na ito sa mga taga-Pilipos ay isinulat mula sa kulungan. So, si Paul, during that time ay nakakadena. Umaharap siya sa possible na execution. Pero isinulat niya dito yung verse sa Philippians 4:4 na rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice, sabi ni Paul. So yung joy niya hindi sa kawalan ng suffering. Like note na nandun siya sa suffering. Nakakulong nga siya But yung presence ni Christ sa kanya, in spite of that suffering, yun yung pinaghuhugutan niya ng joy. Okay? So, yun yung example natin dito. Yung pangatlo naman is peace. Irene.
So pag may kilala kayong Irene ng pangalan, nanggagaling yan. Yun yung Greek word ng peace. Ano ito? Ito yung katayuan, yung state of wholeness, yung pagiging payapa, yung tiwala. Pagtitiwala mo na nanggagaling sa pagka-reconcile mo sa Diyos, yung nakasalalay yun sa control ng Panginoon. Dahil alam mo yung katotohanan na God is in control and you are reconciled with God, therefore you are good in front of God, nagkakaroon ka ng peace dahil naniniwala kang all things will work together for good. So, ayan. Makikita natin ang mga evidence sa buhay ng isang transformed disciple na meron nitong peace. Yung freedom from yung anxiety. Ang daming dito sa mundo natin, punong-puno ng kabalisahan eh. But merong freedom from anxiety. Kasi marunong siyang ipasakamay sa Diyos at nagtitiwala siya sa kontrol ng Diyos. Ano pa? Meron siyang kakayahang manatiling kalmado kahit na may gulo sa paligid, chaos sa buhay. So, ayan, hindi siya madaling nararatel ng mga bad news or mga crisis. Example na lang natin dito si Jesus Christ. Bumabagyo. Gaya dito, umuulan ngayon dito. Bumabagyo, si Jesus Christ, tulog na tulog eh. He is at peace dahil alam niya na kahit yung life-threatening na storm, under the control of God. So, ayan, yung peace niya nanggagaling sa perfect na tiwala niya sa Ama. So, ayan. Pang-apat, patience, makrotumia, sabi sa Greek. Ito naman yung long suffering, yung pagtitiis, yung kakayahang mag-endure. Na-endure mo yung mga provocation, yung mga delay, yung mga paghihirap na natitempt ka ng gumante, mga ganon. Pero natitiis mo. Now, yung evidence ito sa transform ng isang disciple, siguro may mga tao na kahit man ako noon, mainitin ang ulo. Pero mapapansin mo yan in the long run, nababawasan yan kasi tinatrabaho tayo ng Diyos. Pino-point out ng Holy Spirit yan sa ating buhay at pinapaalalahanan tayo. So, ayan. So, minsan, pag pumapasok, nagkakaroon tayo ng mga provocation, ayan, nakokontrol mo naman na yung sarili mo, nag-i-inhale, exhale ka, hanggang sa darating yung punto na nade-develop itong patience ng bawat isa sa atin. So, ayan. Hindi na madaling nawawala sa sarili or nag-aalburuto. So, ayan. Natitiis na niya yung mga imperfections ng iba, mga kapwa-disciple niya. Yung kabagalan ng iba, natitiis na niya. So, ayan. And kahit yung timing ng Panginoon, sa mga prayers, mga ganon, nagkakaroon siya ng patience to wait. So, hindi siya demanding. Hindi na demanding sa mga kasagutan ng Panginoon. So, parang ang illustration natin dito yung kwento ni James sa James chapter 5 na yung sabi kasi doon, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rain. So parang isang magsasaka daw na merong patience na hintayin yung tamang paglaki, tamang paglago ng tanim niya at yung tamang proseso ng pamumunga. So, ayan, naghihintay, nagtitiwala sa Diyos at inaalagaan yon tanim niya. So, parang ganon. So, ayan, parang mga magulang lang na kalmado, tuloy-tuloy na dinidisciple ang kanilang anak, whether anak na literal or spiritual, mga anak na rebellious, araw-araw pinagpipray,
pinagsasabihan, nagtitiwala sa Diyos, at hindi dinidemand agad sa Diyos ang pagbabago. So, ayan, meron siyang patience to handle those things. So, ang susunod is, pinagsama ko na itong kindness and goodness. Greek ito Christotes agathosune. Sabi dito. Ano itong mga to? Itong kindness ay yung nagiging pasensyoso ka or sa disposisyon or sa pag-uugali ng iba. Nagiging mabait ka sa iba. Yung goodness naman, ito yung moral backbone na uudyok sa atin na gawin ang tama kahit mahirap o kahit may katapat. So parang gano'n. So nagiging mabait ka sa iba at yung goodness naman, ito yung sandalan or yung pinag-uugatan ng prinsipyong gagawin mo ang tama kahit anuman ang mangyari. So sa isang transformed na disciple, maaaring makikita natin sa kanya yung pagiging compassionate sa mga nahihirapan o nagdadaan ng pagsubok, pagiging generous sa oras at resources, yung commitment sa integrity and justice. Pwedeng makikita natin yung mga yan. Or active niyang sinisik yung ikakabuti ng kalahatan at iniiwasan ang mga masasama. So, ayan. Yan yung kindness and goodness. And then, meron pa tayo tatlo dito. Faithfulness. Pistis. Ano naman ito? Itong faithfulness is the reliability, yung loyalty and trustworthiness. Ito yung kalidad ng pagiging isang maaasahan. Sa isang disciple na transform, makikita mo yung pag may mga sinasabi, pinapanindigan. He keeps promises and commitments. Or kung may ginagawa, tinatapos. Or yung loyalty sa isang kaibigan. Pinapanindigan yung loyalty sa isang kaibigan kahit na may mga katapat na bagay. So, ayan. Or faithful to God in season of dryness. Marami sa atin na dumadaan sa may mga hindi natin maintindihan na dumadaan tayo sa spiritual dryness. Nagplaplato yung journey natin sa Panginoon. But dito nasusubok yung faithfulness natin. Kahit pakiramdam mo ang dry ng spiritual life mo, but you keep on being faithful, doing what is right, being faithful to the Lord. Ayun, naninindigan ka doon. Yun yung faithfulness. Yung pang-walo natin is gentleness, protest, sabi doon sa Greek term. Ito yung gentleness naman, ito yung power na under control. Hindi ito kahinaan. Yung gentleness hindi kahinaan ito. Ito ay strength. For example, yung kabayo. Ang kabayo malakas yan at nakakatakot pag nag-wild ang kabayo. Pero yung trained na kabayo, yung pinapakagat, pag pupunta ka ng luneta, nilalagyan nila ng bridle, yung pinapakagat sa kanya yung bakal. Tapos yun yung ginagamit na pang-control sa kanya. Pag hinatak dito sa kaliwa, pupunta siya sa kaliwa. Pag hinatak sa kanan, pupunta sa kanan. So parang ganon. Hindi kahinaan ang gentleness. Ang gentleness is being powerful in control. So, ayan. For example, sa isang transformed na disciple, kung napupunan niya sa mga mas batang disciple na may bagay na kailangan i-correct, ikino-correct niya ito nang hindi siya magaspang. I-correct it without crushing. So parang ganon. So nagli-lead siya, namumuno siya sa ministry, kung ano man ang ministry niya, namumuno siya, pero hindi siya nagdo-dominate. So ayan, or nagre-respond siya sa insult nang hindi gumagante. So ayan, pagiging teachable or pagiging humble. So yan, mga evidence yan sa isang transformed disciple ng gentleness. So ayan,
And panghuli, yung self-control, enkrateia, sabi. Ano tong self-control? Itong self-control naman, yung pag-master sa desire ng isang tao, yung mga impulses natin, rather than tayo yung minamaster ng mga bagay-bagay na yon. So, for example, sa isang transformed disciple, makikita mo yung mga ano mga impulses natin. Mga impulses natin minsan nakikita mo sa Shopee, sa Lazada. Walang control ba? Pero sa self-control, nade-develop mo yung spending mo, yung pagkain mo, yung pagbabad mo sa media. So, nakokontrol mo na ano yung pan. So, dati wala. Sinusunod mo lang yung mga kagustuhan mo. Purity in thought, sa isip, sa gawa. Yung kakayahang tumanggi. Kaya ang magsabing no sa mga legitimate na bagay naman for the sake of better things. So, example natin dito is parang isang atleta na ang isang atleta hindi niya kinakain ang kahit anong gusto niya. Hindi siya natutulog kung kailan niya gusto. Or nagtitrain kung pakiramdam niya lang mag-train. Hindi. Itong self-control ay disiplina. So they discipline, itong mga athlete, they discipline their body for the sake of the prize. So kinokontrol, yung self-control is spiritual. Sabihin na lang natin, ang self-control ay spiritual athleticism. So pagiging atleta sa spiritual na aspeto, we are in control of the things. Hindi tayo yung kinokontrol ng mga bagay-bagay. So ayan, for example, kapag ang isang tao natitempt sa last or natitempt na magalit. So, ayan, na-develop na niya yung spiritual muscle niya na to say no. So, ayan. So, kapag umaabot na sa puntong yon, instead na magwala, hinahayaan niya yung power of Christ to flow through him. And, ayan, nakokontrol niya na pagsabihan na lang niya kaysa sa sigawan pa. So parang ganon. Ganon yung pwede namang magalit ng nasa Bible yan Pwedeng magalit ng hindi nagkakasala. He is in control na kahit sa anger. Okay? So sa 9 characters na ito, sa 9 qualities na ito, ano yung nakikita mong pinaka nag-develop na sa iyong buhay? Sa lahat tayo, we are work in progress dito. So, meron yung masayahing tao, lamang na siya dyan. So, ayan, meron yung mga dati natataranta lagi. Pero ngayon, hindi na dahil natutunan nila na God is in control. De-develop niya yung peace. So, ayan. Sa tingin mo rin, ano yung pinaka-underdeveloped dito sa buhay mo? So, ayan, i-evaluate natin ang ating sarili dito sa mga bagay-bagay na ito. So, that is the fruit of the Spirit na palatandaan or tanda ng isang disciple na lumalapit na doon sa wangis ni Kristo. Now, punta naman tayo sa Beatitudes. May mga external results na nagdi-demonstrate ng gospel. Itong Beatitudes mga external result na nagdi-demonstrate niya yung magandang balita. So yung transformed life hindi lang yung naiiba yung pakiramdam sa loob. Yung transformed life ayan, ituloy natin. Dito na udlot yung tinatalakay ko kanina regarding dito sa kan. So, dinidiscuss ko kanina yung kasi yung diniscuss natin na fruit of the Spirit is internal. Yung mga sa pag-uugali natin, sa loob natin, yung
Love, joy, peace, patience, kindness. Sa loob natin yon. Pero may isa ring katangian na tanda ng transformation. Ito yung na-demonstrate naman sa labas ng ating buhay. So, ayan, hindi lang panloob, kundi panlabas rin. Nakikita rin ng mundo yan. At ito yung gagamitin nating picture ayon sa Bible is the Beatitudes. Itong Beatitudes, i-define natin as the character of a kingdom citizen. Yung nature ng kingdom citizen. Ito yung description mismo ni Jesus Christ sa isang na-transform na tao. Na ito, ang na-transform na tao ay isang radical na counterculture siya. Sumasalungat sa normal na trend sa mundo. So ito yung mga sinabi ni Jesus Christ. Yung una is poor in the spirit. Ano itong poor in the spirit? Ang ibig sabihin nito, dependent siya sa grace, not self-righteous. So ang kwan dito, ina-acknowledge niya yung sa atin, sa sarili natin mismo, alam natin na hindi tayo malagong spiritual. Tayo nakasalalay lang sa Panginoon. We are dependent on grace. So ayan yung ibig sabihin ng poor in the spirit. So yung righteousness natin nakasalalay yun sa righteousness ni Kristo. So ayan, yan yung ibig sabihin ng poor in the spirit. Kaya ang kanyan nagiging mapagpakumbaba tayo. So hindi tayo mapagmataas sa spiritual na aspeto. Yung pangalawa naman is those who mourn. Anong kwan naman dito? So titingnan natin dito, nag-grieve over sin. Yun yung description ng mga nag-aaral ng scripture. So may malalim na kalungkutan siya sa pag pinag-uusapan kasalanan man personal or yung mga masasamang bagay sa buong mundo. So hindi siya casual regarding sa sin, kundi nalulungkot or nabibreak yung puso niya sa bagay na nakaka-break sa puso ng Panginoon. So, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn. So, pangatlo naman, blessed are the meek. Itong meek naman, yung gentleness and trust in God's justice. So, ayan, hindi siya nagde-demand ng mga ano-anong mga rights niya, kundi nagtitiwala siya sa Diyos regarding sa ganti ng Diyos. So parang ganon yung gentleness at sumasalalay siya sa hustisya ng Panginoon. Now, ano yung susunod? Blessed are those who hunger for righteousness. Sabi dito. So ito yung may passionate desire for God's will. Hindi siya nasasatisfy sa yung parang karaniwan lang na spiritual. He wants more of God. So, hunger for more of righteousness. Yan yung mga katangian. And then, blessed are the merciful. So, ayan, nagpapakita siya ng mercy na tanggap niya rin. Kasi tayo, kinawaan lang So, ang isang katangian nito, nagpapatawad, naging maawain sa iba, at hindi siya mapanghusga. Parang mga ganon na application. And then yung sumunod is the pure in heart. So itong being pure in heart, sabihin na natin yung full devotion niya sa Panginoon nandun. Walang pagpapanggap, yung authentic yung integrity niya. And then yung panghuli, yung blessed are the peacemakers. So, active ito sa reconciliation. Inaayos yung mga bagay-bagay na may gusot sa kapwa, mananampalataya, gano'n. Nagbibuild ng bridges. Nagdudulot siya ng healing ng conflicts. So, ayan, he brings the shalom, sinasabi natin, the peace. So, yun yung hinahanap nila. So, isang katangian yan, isang external result ng na-transform na buhay itong Beatitudes, the character of the kingdom citizen. Now, susunod naman dito,
Ito yung katangian na dinescribe ni Jesus Christ, yung being salt and light. Hindi lang pagbabago sa loob, hindi lang pagbabago sa mga kilos natin, kagaya ng diniscuss natin dito sa dito kanina, sa kilos. Dito kasi yung pag-uugali, dito ay yung resulta, yung gawain natin. Dito naman, yung impact natin sa mundo. So sabi dito, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Ang asin, lagi nating sinasabi, ang asin nag-preserve against moral decay. Yung tanggalin mo ang Kristiyano sa mundo. Tayo yung nag-preserve. Nakakalungkot na maraming Kristiyano na they lose saltiness. But ang asin sana, nagdadagdag ng flavor yan. Gumagawa sa buhay na mas malasa, mas may kabuluhan, mas maganda. So ayan, nagdadagdag ng flavor sa buhay. Yan yun. So, yung light naman, another impact, di mo pwedeng itago yan. So, kahit saan tayo napupunta, may impact tayo. Nag-i-illuminate tayo sa darkness. Yung buhay na lang natin, nag-i-expose yan ng kasalanan. So parang buhay pa lang natin rebuke na sa iba. So parang ganoon. And nagre-reveal ito ng landas tungo sa Diyos. Okay? So ang na-transform na buhay, hindi maitatago yan. Cannot be hidden. Kitang-kita yan. So natural ito na nag-draw ng attention tungo sa Diyos nating nasa langit. So, Ama natin nasa langit. So, ayan. Ang evidence nito, kahit yung mga hindi believers, napapansin nila na may naiiba sa atin. So, maaring hindi nila nauunawaan ito, pero nakikita nila itong tanda ng peace, joy, yung integrity, nakikita nila yung pagmamahal na kung tutuusin sa standard ng mundo, it doesn't make sense. So nagtatanong sila, ano yung kakaiba sa'yo? Anong gimmick yan? Parang ganon. May napapansin nila yung kakaiba sa atin. Nagiging salt and light tayo sa mundo. So even yung outside, sabi ko nga, even yung outside, napapansin yan. Now, yung pangatlo sa external is the renewal of the mind and the transformation of our relationships. Tinatalakay ito sa Romans chapter 12. So, ayan, mababasa natin yan sa verse 1 hanggang 2, saka 9 to 21. I-note nyo na lang. Pero sinasabi ni Paul dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Itong renewed mind, sinasabi natin, may kakayahan siyang ma-discern yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi sinabi doon ni Paul, so you will be able to discern the will of God. So, yan, freedom from cultural conformity. Dahil nakikita mo yung ayaw ng Diyos, hindi naaayon sa Diyos na pag-uugali sa paligid natin, nagiging malaya tayo, nalalayuan mo yon. So, yung thinking natin, the way we think, hinuhubog yan ng scripture. Doon na nakasalalay yung mga prinsipyo natin, hindi batay sa popular opinion. Okay? So, ayan, yan yung ibig sabihin ng renewed mind. Now, yung transformed relationship naman, yung tinatalakay ng Romans chapter 12 verse 9 to 21, ito yung one, sincere love. Yung mga relationship natin, hindi plastikan. So, ayan, sincere love in our relationships. So, we honor others over self. Yung hospitality natin, yung generosity natin, na nagiging natural sa atin, nagiging blessing of persecutors. Bless pa natin yung persecutors imbis na sinusumpa natin. Transform persecutors is still part of the relationship. So persecutor,
kabahagi pa rin. And we want to share to them the gospel. So, and then living with peace sa lahat. So, ayan. Yan yung nakikita natin na transform sa mga relationship natin. So, yung evidence sa relationship natin, nagsisimula yan sa pagka-heal natin or pagiging malalim natin. Yung conflict natin nare-resolve ayon sa prinsipyo ng Biblia. So, ayan, forgiveness natin naibibigay natin ng freely. Yung love natin nagiging tangible and consistent. Na hindi madali itong mga to. Hindi madali ang mga bagay-bagay na ito kasi gawain ito ng Panginoon. Mapapansin mo lang kahit ikaw, mapapansin mo sa buhay mo na iba ka na. Parang ganun. Kunti-kunti, if lumingon ka ng nakaraan, mapapansin mo na may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. So natatransform tayo ng kahit pa konti-konti. But yan, pag discipler ka kasi, pupunta tayo sa discipler's lens. Ayan, sa discipler's yan, sa discipler's lens kasi i-recognize mo yan. Kasi ikaw pag makikita mo yung mga tao, pag pastor ka, mapapansin mo yung transformation. Pag pastor ka or cell leader ka, mapapansin mo yung growth, yung changes sa isang tao. So ang pag disciple maker ka, ang role mo maging parang fruit inspector sana. Para maging fruit inspector. So, hindi yung nagiging judgmental ka, pero natutuwa ka sa nakikita mo na growth sa buhay ng isang tao. So, ano yung gagawin natin dito? So, pansinin mo, look for progress. Huwag tayo maging perfectionist. So, maraming Kristiyano na sa akin bilang pastor, kahit maliit na change sa buhay ng isang tao, worth celebrating yan. Worth celebrating. Kasi kung ipupush mo ang pagbabago sa isang tao, makakaproduce ka ng Pharisee niyan. Magpapanggap yan pag meron ka. Pag wala ka, balik sa dati. Pero ang hinahanap natin yung progress talaga, yung talagang likas na nangyayari sa buhay natin. So sabihin na natin na hindi perfect na patient, hindi pa perfect na pasensyoso yung dinidisciple mo. Pero mas pasensyoso na kumpara sa nakalipas na 6 na buwan o 1 taon. So i-celebrate mo yon, yung mga changes, mapapansin mo yan. Hindi lang natin i-celebrate ang finished product. Kasi ang transformation, gradual yan. Okay? Parang paglaki ng bata yan. Hindi natin i-expect yung 2 years old na tatakbo ng marathon. So, sineselebrate natin yung mga unang hakbang nila, yung mga unang words nila, yung mga small na mga milestones nila. Ayan, parang ganun rin sa spiritual growth. So, ayan, ise-celebrate natin ang bawat hakbang pasulong. Okay? So, ayan, bukod sa look for progress, not perfection, we narrate the growth. I-point out natin sa kanila yung nakikita nating fruit. So, wag nating i-assume na alam nila yon. So, ayan, pwede mong sabihin na napansin ko yung grabe yung pasensya mo kanina sa katrabaho mo. So, ayan. Kasi i-point out mo na may nakikita kang transformation sa kanya. Kasi ito nakaka-affirm and nakaka-encourage and nare-reinforce rin sa pamamagitan nito yung gawain ng Panginoon. So kahit siya, magiging grateful siya sa Panginoon na marirealize niya, oo nga, may binago ng Panginoon sa akin. So pangatlo, i-differentiate natin yung fruit at saka gift. Ang pinagkaiba nito, yung spiritual gifts, yung teaching, serving, giving, leading, ito yung mga bagay-bagay na ginagawa natin.
Pero yung spiritual, yung fruit of the Spirit, ito ay yung nangyayari sa buhay natin, yung transformation sa character natin. So, ayan. Ang isang tao kasi mag pwedeng mag-involve siya or may mga spiritual gifts yan na very powerful kung paano siya nagagamit. Pero at the same time, hindi siya loving. Impatient siya. Puno siya ng pride. So magkaiba yung fruit sa gift. So pwedeng meron sa iyo yung mga giftings, pero pwede ring nawala ka pang bunga. So ayan, kaya sa dinidisciple natin, mahalagang yung dalawang yon. Gifts. Yung gift na wala ang fruit, posible yon. Pero delikado yon. So ang tungkulin mo bilang discipler, i-prioritize natin yung character over charisma. Fruit over yung function. Kasi minsan, sa pagdi-disciple natin, parang mas gusto natin yung ministry na ginagawa nila. No? We prioritize character, yung transformation ng buhay ng mga dinidisciple natin. Okay? So, pang-apat, we create a culture of affirmation. So, ano tong culture of affirmation? So, ito, i-encourage natin yung mga dinidisciple natin na i-affirm yung fruit na nakikita rin nila sa ibang disciple. Itong culture of affirmation. So parang na-appreciate mo rin yung iba. Kung napansin mong may pagbabago sa kanya, i-appreciate mo. Kasi ito nakaka-build up sa body of Christ at nakakatulong sa bawat isa, isang mananampalataya na nakikita yung active na pagtatrabaho ng Panginoon, ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Okay? So, create a culture of affirmation. So, ayan, ano yung fruit of the Spirit na napansin mo sa isang ka-churchmate mo sa linggong ito? You point that out. So, ayan, create a culture of affirmation. And panglima, we keep the focus on Christ. Ang tuon sana natin palaging kay Kristo. So, yung evidence na napapansin natin, iugnay natin lagi doon sa source. Dahil gawa ni Kristo yan. So, kasi kung sasabihin mo na yung pagiging mabait niya, dahil sa kanyang New Year's resolution or kanyang efforts, magiging prideful yung disciple niyan. Magiging prideful. So, kung i-point out natin na lahat ng nababago sa atin ay gawain ni Kristo. Kasi yun naman talaga ang totoo. We cannot change ourselves. So, ayan. Lahat ng nangyayari sa atin, reflection lang yon ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. So, we always point out to Christ. Kasi sa pamamagitan nito, na-prevent natin ang pagiging mayabang at na-foster natin yung patuloy na dependence sa Panginoon. Okay? So, ayan, nasa conclusion na tayo. Praise God, ingay sa labas. I don't know kung naririnig nyo ako. But sa conclusion, pakikita na natin yung masterpiece on display. Kung titingnan natin, ang discipleship is the process na gumagawa ang Panginoon ng mga gumagawa ng Panginoon ng rough, mga common stone, o sabihin na natin sinner saved by grace, rough products, mga at sa pamamagitan ng gawain ng Panginoon sa cross, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Spirit at ng truth ng Word of God, kasama na ang support ng community of believers, yung mga trials na nagdadalisay sa atin, fire of trials, lahat yan, pag pinagsama-sama natin yan, na i-reveal niya yung masterpiece na tinatrabaho ng Panginoon
sa ating buhay. Lumalabas sa ating buhay yung image of the Son of God. Okay? So, kasi yung fruit of the Spirit, that is the character of Christ. So, yan yung dito. Yung transformed life, ito, yung nilagay ko dito. The transformed life is the ultimate apologetic. Ano tong apology? Kasi minsan, idinidefend natin ang pananampalataya, laban sa mga hindi mananampalataya. But actually, ang the best na defense sa ating pananampalataya ay yung transformed na buhay. They cannot debate sa transformation mo. So, ayan. Transformed life is the ultimate apologetic. Ito yung patunay na yung magandang balita ay totoo at buhay si Kristo. Kasi yung nabagong buhay, yung buhay mismo natin isang sermon yan na walang makaka-argue. Buhay mo yan eh. Kitang-kita kung paano ka na-transform. Kitang-kita kung paano ka binago ng Panginoon. So, ayan, sa atin na magiging discipler na, hindi lang tayo nagtuturo ng information. Actually, para tayong mga midwife na tinutulungan natin or ina-assist natin yung pagkakasilang ng mga bagong creation. So, parang yun. So, hindi ka lang nagtra-transfer ng knowledge, ng kaalaman. Actually, you are watching or pinapanood natin na nangyayari yung resurrection sa isang buhay. So, nare-resurrect yung dating tao, yung dating katangian ng original na design ng Panginoon. Okay? So, yan. Itong week na ito, we take time na maghanap ng yung i-exercise natin itong fruitful mirror. Ano ito? Yung fruitful mirror. Yung gratitude. So, i-evaluate natin, mag-evaluate tayo. Aling quality ng Diyos ang kasalukuyang lumalago sa akin na pinakakapansin-pansin? Itanong mo yon. So, itanong mo yon. At alin sa mga quality or pag-uugali ng Diyos ang kasalukuyang lumalago na kapansin-pansin sa iyo? Sulat mo yon. And maglagay ka ng example. And then you thank God. Magpasalamat ka sa Diyos kasi trina-transform ka niya. We are being changed from glory to glory, the scripture says. Pangalawa, be honest. Anong mo rin? Anong quality or katangian ng Diyos ang pinaka hindi na de-develop or wala pa sa buhay ko? Parang itanong natin yon. So, itanong mo sa Holy Spirit and i-confess natin sa Panginoon, sa Holy Spirit, i-confess natin sa Panginoon yung pangangailangan. Lord, i-develop mo ako rito. You ask the Spirit to produce this sa iyo. So, mag-identify ka ng isang practical step na pwede mong magawa para makapag-abide ka sa area niyan. And pangatlo, encouragement. So, ayan, encouragement. Paghanap ka ng isang tao na dinidisciple mo. So, ayan. And then, hanapin mo sa kanya kung anong fruit ang nakikita mo sa kanila. And then, i-point out mo yun. Point out mo and celebrate God's word. So, ayan. Yan yung mga challenges natin sa week na ito. Be thankful sa ginagawa ng Panginoon. Be honest kung may mga nakikita kang wala pa, kulang pa sa buhay mo. And then, mag-encourage ka sa iba. So, yan yung ang key verse natin sa lesson natin yan is the 2 Corinthians 3:18. At ang sabi dito, and we all who with unveiled faces
contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So, and we, with unveiled faces, we reflect the glory of God, and we are being transformed into his image from glory to glory, which comes from the Lord who is the Spirit. So, yan yung text natin na pinagbabasehan natin. We are being changed from glory to glory. Natra-transform tayo ng palapit doon sa image ni Kristo. Okay? So, ayan, we celebrate the progress in our life. And ayan, may mga question dito. May mga question dito and you can take that as your reflection. And ayan, may 4 dyan. Sagutan nyo na lang. And ito, we will live with this quote na sinabi rin natin kanina. Pag nagdi-disciple ka, hindi ka lang nagtuturo ng information. Actually, para kang midwife na tumutulong sa pagkasilang ng mga bagong creation. Pinapanood mo actually yung resurrection ng nawalang nilalang ng Diyos noon. So ayan, the resurrection in the life. So it's not me, sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nasa akin. The resurrection of Christ in the life of every person. So ayan, ito yung lesson natin ngayong gabi. I don't know kung may comment kayo. Kung may comment kayo, you just raise your hand. Ayan, kung wala, this is our lesson for this evening. I hope may dudugtong yung recording natin nung nauna or kung hindi nawala yon. But anyway, we have 2 to 3 more lesson. So, I will send you itong material ulit sa inyo and you can review this. Okay? So, magre-resume ulit tayo, magkaklase ulit tayo sa next week, sa Tuesday. And sige, we will close this in prayer. Hiling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa pinag-aralan namin, Lord, at sa aming pagbubulay-bulay. Pagninilay-nilay, Lord, napakarami po ng ginagawa ninyo sa aming buhay. Napakalayo na, Lord, ng transformation namin mula noon pa, Lord, nung una ka naming nakilala. Maraming salamat, Lord, sa walang humpay na pagkilos mo sa aming buhay. Holy Spirit, maraming salamat sa patuloy na pagtra-transform mo sa amin. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Kami na nandito sa live, Lord, na klase at sa mga manunood sa video, Lord. Lord, mangusap ka, buksan mo ang aming spiritual na mata at nang makita namin ang ginagawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, at trina-transform mo kami ayon sa wangis ni Kristo. Bless mo kami, Lord, at gawin mo rin kaming kasangkapan. Kagaya ng illustration namin dito, gawin mo kaming mga midwife na a-assist para sa pagkasilang ng mga bagong nilalang, O Lord, or ibang disciples rin, Lord. And to assist in the resurrection, Lord, of the character of Christ in their life. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat muli. At sa pamamahinga namin, Lord, ngayong gabi, ikaw ang tumulong sa amin at mangusap sa amin. Ikaw ang magbalik ng aming kalakasan, Lord. Salamat itong iniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, purihin ng Panginoon. Night sa ating lahat. Mute dito. So, hindi ko alam kung paano i-unmute. Sige, kita-kits ulit tayo. Kita-kits ulit tayo sa Martes. At ayan, isisend ko mamaya yung atong manual natin. God bless sa ating lahat.